Okay, so cramming kami November 18, today's November 16, di ba? Yup. So 2 days from, actually 1 day of preparation na lang. Kasi on 18, nandun na kami. Function 1, ito po siya. So Function 1 is the event, November 18 to 19, baba ka. So we align AI, okpo.com. So ang idea would be, we do AI alignment outsourcing from here to the Philippines. Ibig sabihin ng from here in Dubai, kasi nasa Dubai kami for the event. And then from here, from the rest of the world, all the way to the Philippines. So the future of AI, tsaka outsourcing na Philippines would be AI alignment. Ang ginagawa ng AI alignment would be, again, to reiterate, imagine niyo yung future tools and complexities of having so many AI tech stack in the market. So ang gagawin po nating Filipinos, we've been in outsourcing for so long. We have around 1.5 million to 2 million na BPO workers in the Philippines. So idea would be to train a lot of Filipinos sa AI alignment. And then, of course, if AI is all over the world, and it's all over the place, and it's in every ecosystem in the world, and then gagawin natin Filipinos would be the same thing, arbitrage lang po ng service and value natin for the rest of the world. Kasi ang idea, kung maraming AI tools and systems, ang maraming first world countries, international companies, later on, multinational, giant, tech startups, kung marami pong AI tools sila, ang number one problem po nila would be maintenance, management, tsaka alignment. Alignment would be the very big thing na problema po nila. Grabe ingay dito. So ngayon, ang mangyayari, yung AI alignment na yun, imbis na kukuha sila ng AI engineers, AI alignment workforce in their own country na mahal, it would be the same playbook na ginawa natin sa outsourcing. Imbis sa voice and chat ang ginagawa natin, ang ginagawa natin for the rest of the world would be AI alignment. Kaya very powerful ang AI alignment. That is how we are positioning ourselves in this upcoming AI event sa Function 1 Festival Arena. Pasensya na sa mga kutsara tinidor kasi nandito pa kami sa buffet area. But anyway, I hope you get it. If you are in Dubai for November 18 to 19, visit nyo po kami. Okay po AI, let's find a way to do some business together. And kung nandito, kung nasa Dubai kayo, if you find this interesting, November 15 to 27 nandito kami. We can meet siguro a few communities dito, AI, tech, business, we can meet you, talk some business and let's see what we can do together. Ayun lang po. Sa Paray, mag-shoot pa. November 18 to 19. So, the name of the event is Function 1. And then, we are okpo.com. So, ang ginagawa po natin, we align AI. So, we do AI alignment outsourcing from here to the Philippines. So, we do AI outsourcing, AI training, AI engineering, AI data labeling. So, yeah, kung nandito po kayo sa Dubai, okay lang ba nakaharap na lang, no? So, ano po ba yung AI alignment engineering? So, ano po bang AI alignment engineering? Dali. So, ano po bang AI alignment engineering? So, ganito po siya. Imagine niyo yung outsourcing na ginagawa natin sa Philippines for the last 30 years, di ba? Kung nag-outsource ang mga iba-ibang bansa, obviously for the sake of arbitrage, mas mura sa Pilipinas, mas mahal sa bansa nila. So, they are basically outsourcing the expensive or ano yun? Ba yan? So we are staying at Rove Hotel dito sa Deira City Center. Kaya favorite ko mag-stay dito unang-una malapit sa hotel, number 1. Number 2, malapit din sa mall. Yan lang yung mall, oh. So ito yung likuran ng hotel. Ito yung Rove Hotel. Tapos na nakagad yung mall, oh. So maglalakad lang kami ni Ryan. Ito, papunta doon sa mall. May mga bibili lang gamit. Tapos may supply ka na. Actually may isa pang hotel doon mismo sa loob ng mall. Ang issue ko lang doon, parang mauumay ka na ang buhay mo talagang indoors lang. Nasa hotel ka, a loft, hindi ko alam kung ano pangalan. Kung ano yung tamang pronunciation. So from there, pagbaba mo, mall ka na agad. Ang problema ko lang, mauumay ka talaga sa sobrang indoor ka lang, hindi ka nakakalabas, hindi ka naglalakad. Unlike dito sa Rove, ayan, may katabi pang park. So sa gabi pwede ka mag-jog dito. Ganda ng weather. Siguro ngayon, parang ang pakiramdam ko, mga 20 to 30. 28 sa gabi, mga 30 ngayon.
Usually, di ba, ang peak na summer sa atin mga 34, 20 to 30. So in short, hindi ka papawisan, malamig. Sarap mag-jog, sarap mag-night activities. And perfect time na ngayon sa Dubai. Sa Dubai, usually, ang panahon dito na masarap mag-stay. Before, clueless ako eh. Akala ko desyerto. Mainit ng the entire year. 4 months in a year, sobrang init. So yung mga tao umaalis sa UAE for that 4 months. Sa Middle East in general, kung maraming mga expats. Tapos the remaining 8 months, nandito sila, they're staying, they're working, they're doing business. Tapos umuwi sila ulit sa bansa nila. So seasonal. And during those first 4 months, yung tail end ng summer, yun yung masarap pumunta kasi ang mga hotels dito 80-90% cheaper. So usapang negosyo dito sa Dubai. So a little bit of background. Nagpunta kami ng Dubai kasi nag-expand yung call center operations namin dito sa Dubai. We have a few clients coming from the Philippines. Nag-isip lang kami na magkaroon international expansion. So we registered the first business here in Dubai, SP Madrid, doing call center collections for different banks here in Dubai. That's one. The other one, habang nandito na rin yung operation na yun, nag-register na rin ako ng tech company. And yun yung gusto ko i-share sa inyo. Kasi, alam nyo ba, sobrang before, parang napaka old school na mindset ko. Before coming to Dubai, syempre, di ba, as a kid in the Philippines, iniisip natin na, pag pumunta ka na ng Dubai, pumunta ka ng Middle East, di ba yung naririnig natin istorya, 10 years ka na dyan, wala nang uwian yan. Yung mga kakilala natin na uuwi lang, na every now and then. So parang, nung nagpunta ako dito sa Dubai, ito yung mga malalaking realizations ko. One, ang mura na lang ng mga eroplano ngayon. Obviously, with globalization and a lot of things na nangyari na sa mundo, ang mura na lang na lumipad dito sa Dubai. I think economy dito, if I'm not mistaken, anywhere from 30,000 to 40,000. I'm not sure kung may mas mura pa doon ha. Ang mga flights ngayon papuntang Dubai 30-40 round trip na yun, one way. May round trip ka na makikita ng ganun. Magkano? Para mga 50 naman sir. mga 50 round trip. Tara habulin natin, pero matagal pa to. So 30-40,000 round trip ha. Tapos pangalawa, imagine niyo 5 years ago after pandemic, grabe na yung virtual communication tools natin. Ang dali na mag-calls. Dito particularly, madali tumawag sa Pilipinas using communication collaboration apps platform. Viber, alam ko they're struggling to use it here, pero WhatsApp with VPN, ang dali na tumawag pumunta sa Pilipinas. We're using Lark for a lot of our communication. So, in terms of communication before in the past, hindi mo matawagan mga kamag-anak mo dito sa Middle East. Pero ngayon, sobrang andali ng communication. So, ano yung mga, yun, before, hindi na umuwi dahil ang mahal ng pamasahe, mura na ng pamasahe. Pangalawa, iniisip natin, hindi na matatawagan, ang mahal ng mga telco, nagsusulatan na yung mga tao, so sobrang distant ang mga tao. Pangatlo, inisip natin na Middle East, stricto, yung mga Latigo, inisip pa natin yun. Pero that's non-existent anymore, as in sobrang luwag na. It's an open city, all cultures, all religions, lahat ng types of food, nandito na. So, and last but not the least, ako, syempre, di ba, coming from the Philippines, inisip natin, how do I expand my business? How do I make money from another country, from a first world country? US, mahirap. Europe, mahirap. You need to be a citizen, so much complications, paperworks. Singapore, isa pang mahirap yan. Japan, all the other first world countries, hindi ka makaregister ng kahit na anong entity coming from the Philippines just to do some business. Pero ito, isipin mo, dito sa Dubai, pumunta lang sa isang business center, nagbayad na ako ng pag-register ng business. More or less total investment siguro for an AI tech startup company, mga around, siguro with all the other things, siguro 500,000, more or less. Alam ko hindi mura sa Pilipinas, pero relatively, for 500,000 more or less, you can register a company here, let's say a technology company, and you can start doing business here in Dubai. Nandito na tayo sa mall. And yun yung mga malalaking realization ko dito. So right now, whenever I'm in Dubai, I'm trying to do 2 separate businesses in Dubai. And ibig sabihin yung mga old school mentality, ano ba, mga assumptions natin about going to the Middle East,
doing business in a first world country. Inisip natin komplikado, mahirap, hindi nasa normal na kakayahan ng mga tao. Pero right now, hindi siya komplikado. And yun lang, gusto ko i-share sa inyo. And I want to do a lot of contents about it kasi sayang ang daming pwede natin ma-open up na opportunities. By the way, last pala na gusto ko sabihin sa inyo, they need a lot of professional talented people here in Dubai. The city is growing, the entire Middle East region is growing. Saudi is ramping up, di ba? Ang laki na ng mga investments at pumapasok doon. Oman, Qatar, they're all trying to catch up sa progress ng Dubai. Ang laki po ng opportunities and maraming mga talented professionals tayo. Highly skilled, ang iniisip lang palagi would be Singapore and going to the West. Hindi nyo alam, napakadali mag-register. Ang dali pumunta, bahit ka lang sa mga isang business center, meron ka ng business visa. And then you can start doing business. Easily, ang cost of living dito would be times 4, times 5. So pwede isipin mahal, pero pwede nyo isipin na mas malaki yung capability of paying, yung spending power, purchasing power din ng mga tao dito. So, yun lang. Exciting, and kung may tanong kayo, tanong nyo lang sa akin dyan sa comment section. Wala natin, nakalimutan ko. Sobrang daming Filipino dito sa Dubai. Mafe-feel mo talaga yung mga tulungan ng mga kabayan. So, pag kumakain ka sa restaurants, tatanong ka sa hotels, or kunwari naghahanap kami ng mga co-work space, pag gusto mo malaman talaga yung mga katotohanan, mga discount, mga hacks, pag Filipino nakatapat mo, talagang tutulungan kanila. They're very transparent, talaga may tulungan system. So overall, yun yung mga malalaking benefits for trying it out here in Dubai. You can still expand in other parts of the world, di ba? Pero this is a very good starting point. They're open, register ka lang, wala nang komplikasyon in terms of citizenships, and kailangan mo pa maging local just to start doing business. Panis, nandito na si JT's Manukan. So first time ko nakita yung JT's Manukan at nakakatuwa naman, nakakarating na yung mga Filipino brands natin dito sa Dubai. Ito, ganda ng finish ng kahoy. Malapad. Kasi tingnan nyo gano'ng karami yung nilagay nila. Yun o. Sabihin, malalaking kahoy talaga pero elegante. Ang elegant to pagka-partition niya dahil malalaki siya eh. Hindi ko na alam kung ano yung type ng kahoy pero naka-round siya sa dulo. Ito, random street vlogging lang natin. Kakagaling lang namin sa mall ni Ryan. Nag-grocery kami ng mga pwede kaitin sa hotel. Kasi ang mahal palagi kung kakain ka ng palagi sa labas. Dito, pinaka-tipid mo, siguro, normal meal mo dito na usually mga 300 sa Philippines. 300 dito, parang 700, 800. So parang doble no, Ryan? Parang doble, triple palagi yung mga pagkain. Ito yung mga kalsada, ito yung street. So nasa Deira pa lang kami, hindi pa ito yung pinaka para main parts ng Dubai. Yung mga iba talaga, kunwari mga Business Bay, Jumeirah Lake, ano pa ba yung JBR, talaga yun, mga high-end talaga yung mga, yung mga real estate, yung lugar, yung scenery, yung mga restaurants. Pero pagkain, more or less, kahit saan ka pumunta, may mahanap ka mahal, may mahanap ka rin na mura. Anyway, pinaka-favorite part ko, masarap na yung panahon, malamig na siya. Yun lang, malamig na rin yung presyo. Meaning, mahal na ang presyo at this time of the year. Siguro mga 50% more na compared to the off-season time niya during the summer. Ito na, kompleto na ang 1, 2, 2, Ryan. 2, 3. Ako muna ulit, 1, 2, Ryan. 3. So yun yung pangalan mo, Jonathan. Jonathan. Dawi 4. Anita 5. 6. Melody, welcome to Dubai! Ito ang malaking problema. Kagabi dumating ako. Sabado, ngayon linggo. So mas naintindihan ko kung mas hindi ka makakasalubong sa akin pag linggo. Dahil linggo rest day. Sabado kahapon, sumundo lang sa akin si Ryan. Okay, si Ryan lang. Tapos si Ryan parang ano pa. Hindi pa masaya, malungkot pa siya na dumating ako.
Dumating si Jonathan ngayon. Dumating si Jonathan ngayon. Tapos tingnan mo naman. Hawak niya, Anita. Hawak, pakita mo paano hinawakan. Welcome, Mr. Jonathan. Para formal dun sa airport. Nagsisigaw kami kanina. Oh. So may sigawan pa doon. Nagsisigawan pa sa nagtitilian sila doon. Tsaka balita ko, may mga bulaklak, may mga rosas pa. Tsaka may red carpet. Sa TikTok ko naman yan. Mamaya. Panoorin niyo. Anyway, buti na lang nakumpleto na kami. Nandito yung grupo. Today Sunday, magdi-dinner lang kami. Tapos yun lang dito, walang weekday dito. Sunday, Monday, wala nang pinagkaiba. Anyway, finally nakarating si Jonathan and lakad na kami. Tato may kwento ako kagabi. So kagabi, di ba tumatawag ako sa'yo, kausap ko si Jonathan, sabi ko. Kasi si Jonathan nag-impake ng isang maleta. Siya nag-impake ng isang maleta kasi punong-puno ng gamit ng office. So hindi ko alam kung harangan nila dahil may mga ilaw-ilaw pa. Lahat ng pwede namin mabili sa Manila, linigay na doon sa isang maleta. So sabay naman yung maleta ko linigay, di ba? So usually in-expect mo, pag lumabas yung maleta, sabay na rin. Talagang ang tagal lumabas nung pangalawang maleta. Talagang hintay doon. Tinawagan ko na si Jonathan. Kasi si Jonathan nasa Manila pa. Sabi ko, Jonathan, ano ba nakalagay doon? Mamaya pinagdududahan na tayo. Tinabi na nila. Hindi. Basta parang ang tagal lumabas yung maleta ko. Anyway, habang nag-usap tayo, sinabi ko, Jonathan, ando na. Kasi yung palatandaan ko may red na tali eh. Di ba red? Tapos di kinuha ko na, ito na kinuha ko. Tapos yung bigat nga, pareho doon sa bigat. Tapos sinigay ko na. So, tapos nagmamadali pa ako doon sa... Pero sinabi mo, inspect ko yung bag. So, in-inspect ko muna, baka may marka rin. O wala naman. So, naglakad na ako, papunta doon sa... Tapos, medyo binibilisan ko kasi may mga gamit pa ng office. Baka lang, syempre, alam mo na, i-tax pa tayo. Hindi ko alam, malay mo, may customs. Malay ko ba? Dire-diretso na. Tapos, nakarating na kami dito ni Rai. Inakit ko na sa taas, kumain na kami ni Ryan. Sabay, after kumain, mga 9:30, sabi, dapat magtatrabaho pa kami ni Ryan. Pero napagod na ako. Hindi, Ryan, uwi na ako. Hindi, umuwi na ako. Tapos pagka-uwi, akit ako sa taas, binuksan ko na isang maleta, tapos inayos yung gamit. Ang lamig nung sahig. Buti na lang malamig yung sahig. So, hinanap ko yung tsinelas ko. Yung tsinelas, huli na inampaake. Hindi ko alam kung aling maleta. Dahil wala doon sa isang maleta. Dahil ang lamig nung maleta, hinanap ko talaga yung tsinelas ko. Dahil ang lamig ng sahig, hinanap ko talaga yung tsinelas. Dahil ang lamig eh. Hindi ko talaga mahanap doon sa isa. Binubuksan isa. Di select ko na. 000. Ay, bumukas. 000. Ay, bumukas. Andito naman yung tali na pula. Kasi may tali na pula. Ito naman yung maleta. Sabay. Eka lang. Baka lang hindi ko to maleta. Baka lang naman. Pero imposible eh. Doon yung tali. Pareho yung maleta. Pag-check ko. Iba nga may-ari. Sabi ko, si Ryan umuwi na. Alam ko, malapit na siya sa bahay. Sabi ko, Ryan, balik ka dito, may problema tayo. Sasoli natin sa airport. Hindi, bumalik kami ng airport. Kuha kami ng taxi, sakay kami ulit. Hinanap namin yung solian. Tapos, alam mo yung itsura ng babae, mukhang normal sa kanya yung nagkakamali mga tao. Sabi ko, I got the wrong luggage and I left my luggage. Tapos sabi, okay. Pina-fill up, picture, passport. Tapos naghintay na si Ryan. Puyat na ako nun. Sabi ko, Ryan, ikaw na lang maghintay dito. So, success naman, nakuha ni Ryan. Pero gusto ko na sabihin na yung maleta na kahapon, yun yung nadala ko ng mali. Na pareho may tali. Noong umaga, nakita na ni Ryan. Sabi, alam mo kung anong kulay nung tali? Anong kulay ng tali? Kulay yellow, hindi red. Iba na yung kukuha ko. Kasi colorblind nga siya. Kaya baka nasabi mo red. Hindi ako siya. Ay, siya ba? Wala akong kinalaman dun. Ay, akala ko yung naglagay ng tao. Hindi, pero may red na tali. Yung isa ko palang bag na yung nabuksan ko, may red na tali. Tapos isa kong bag, mamaya idadagdag ko sa video, yellow pala. Basta litong-lito na ako. Pero pareho dun sa bag na meron din ako. Yung tali lang yung nagkamali. Yung pula. Kasi madalas yung particular attorney pula din nakalagay eh. Okay, so today Sunday, kompleto kami. Kami na yung Dubai team sa biyahe na to. Ako, Jonathan, Ryan, Anita, Dawi, Ivy, yan. Parang Pangasinan Oo nga, actually, kung titignan mo to, no? Kasi mo naman. Parang Cebu. So, konting kwento, ulitin ko na.
Anita, nare-realize mo ba? Yes, yes sir. So nung first na nagkaroon tayo ng office sa Cebu, ginato rin yung feeling ng out of town experience namin. Actually, ang magkakasama gumagala nun, Jonathan. Si Teresa pa kasama namin nun, Anita, tsaka Jonathan. Wala pa iba. Obviously si Dawi wala doon. Hindi nagpunta, hindi Cebu. Ano pala? Ano tawag doon? Pero nung dati, nung nag-expand parang ang office noon for the first time, sa Cebu kami umikot palagi gumagala. Same experience, ganyan, lalabas kami gagala. Grabe no, fast forward Jonathan, sino nag-akala na same thing, magkakasama pa rin tayo, gumagala. First world na, first world. Okay, first world country. Alam mo, first world. So, di ba, imagine mo no, magkakasama pa rin tayo after how many years? 16. Grabe, tita ka na. 16. Tatay ka na. Tatay ka na. Tita. Grabe, ito yung anak ni... Ito yung Panganay ni Jonathan. Panganay, namiss ka ba? panganay ni Jonathan. Nadala na yung anak. Sasabihin ko sana, anak mo Anita dito sa Dubai. Pero anyway, anak ni Anita, si Ryan sa Dubai. Pero nung lumabas si Ryan kay Anita, ganyan nakalaki talaga. Ganyan nakalaki yan nung lumabas. Matured na kagad. Anyway, masaya lang magkakasama kami. Ganito kami nung lumalakad-lakad sa Cebu. Tas right now, di ba, nakakatawa. Ibang bansa, Dubai. After so many years, we're still the same group, team na magkahangout pa rin. Masaya magkakasama. Tas gimmick pa rin ganito. Kain kami dito. Yeah. Dito. Authentic na ano to. Ano ba to? Yemeni? Hindi. Ha? Booking already. Okay, repeat performance tayo dito. Ito, ano to? Farsa. Shoulder hanis. Ito yung ano namin, ang tawag dito. Arabic bread. Ito ba natin? Tapos, yun lang. So, Yung iba, di ba may plato to? congratulations muna. Cheers. Cheers. Yun na muna. Cheers. Anong cheers natin eh? Kakain tayo ng ano. Nakatawid sa iyo. Ayun. Tig-isa tayo. Uy, bigyan niyo mga kunyang ganyan, yung kamatis. Basta tomato. Yan ito. Masarap to. Yo, sausaw mo yan. Ito ang ano nila, mang inasal. Yan yung mga inasal nila. Uy, hindi tayo Ito. binigyan ng plato. Shoulders tuloy. Shoulders. Gusto nga din nila mga Shoulder lamb, no? Ha? Shoulder ng lamb. Very specific. At sobrang sarap. Sabi? Nag-uutuan na tayo dito. Hindi, sumisigaw siya ng totoo eh. Sumisigaw ka sa kanya. Totoo yung kanya. Yung sa akin hindi. Pero sa totoo. Totoo ba talaga? Sumigaw ko? Totoo na. Rinig. May na yung sigaw ko. Meron. Ba't sa kanya wala narinig? May narinig. Okay na. Wala. Nag-uutuan tayo.